by Sarah Du. Or Bashi Presidente Naisote. Yes. Inday Sarah. Inday Sarah DT. Ayan na mga kababayan, ang sigaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte. Duterte po ang susunod na presidente at hindi na po nila yan mapipigilan. At dahil dyan mga kababayan, grabe na itens na ating mga balita. Ang 18 dating mga Marines ay nagtungo muli sa NBI mga kababayan. At may good news pa tayo, grabe na itens. Itong mga dating Marines ay nasa buong mundo na po na interview mga kababayan. Ito na ang ating pinakahihintay. At ang isa pa ang matindi. Eto na mga kababayan. Ito ang pinakamatindi sa lahat. Si Governor Chavit Singson dadalo na po sa Blue Ribbon Hearing Committee. Eto na talaga mga kababayan. Sing bangag dito. Mukhang nanginginig na. Grabe na itets. Yan po lahat ang ating pag-uusapan na masyado lang ako talaga na-excite. Dahil matagal-tagal na rin po natin gustong makamit ang katotohanan. Sino ba talaga? Sino ba ang mauunang mag-amin, mga kababayan? Hindi na natin inaano kung sino yung mga nagnakaw. Ang mauna na lang mag-amin. Sapagkat mga kababayan, alam nyo na po, dito po sa HOR ay divided na po. Gulong-gulo na po sila dyan. Nag-aaway-away na po. Dahil ang iba dyan, gusto na pong magsariling bangka. Liligtas na po sa bangka. Tumatalo na po sa bangkang butas ni Bangag, mga kababayan. Yan po lahat ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit bago yan, salamat po muna sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Huwag na po kayong manghinayang, i-share nyo po ito, paki-like po mga kababayan, at paki-pindot po ang subscribe button at notification bell all. Wala pong bayad yan, kabayan. Para na rin pong malaking tulong sa amin kahit wala pong perang involved. Basta mag-like lang po kayo, mag-share po kayo, mag-subscribe po kayo sa hindi pa subscribers sa mga bago. Wala pong bayad yan. Napakalaking tulong po sa amin. Bueno kabayan, hindi ko na po kayo bibitinin at patatagalin pa. Ito pong si Governor Chavit Singson papayagang tumistigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Ayan na! Magkakaalaman na talaga itets mga kababayan. May video po tayo yan may video tayo dyan. Antayin nyo muna ang video. Samantala mga kababayan, bago ang video na yan, ito po muna ang video na inyo pong mapapanood. Ang video po na ito, ang matatapang nating mga ex-Marines ay muling humarap at malamang payag po ito sa one-on-one. Ibig sabihin mga kababayan, nagsasabi po talaga sila ng totoo. Wala po silang takot at wala po silang pangamba sapagkat totoo ang sinasabi nila. Good job mga dating Marines. Pasok! Muling humarap sa National Bureau of Investigation ang mga dati umanong bagman ni dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico. Yan ay para makapagpresenta ng ilang dokumentong hinihingi sa kanila ng NBI. At live mula sa Pasay, may expert report si Gio Robles. Gio, nung huli silang pumunta dyan, 16 lang sila. Ngayon ba kumpleto na yung mga nagpunta dyan sa NBI? Ruth, kompleto na ang 18 dati umanong bagmen ni Zaldico na dumating dito sa NBI kanina. Sa bilang na yan, 16 daw ang dating miyembro ng Philippine Marines at 2 naman ang miyembro noon ng Philippine Army. Kasama nila ang kanilang abogadong si Levito Baligod. Ayan na mga kababayan. Pumarap sila sa NBI matapos makuha nitong Biyernes ang panibagong subpoena kaugnay sa investigasyon ng kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Kaugnay niyan, sinabi rin na Baligod sa at mga patunay na naging empleyado ni Ko ang mga dating sundalo. Binigyang diin din ni Baligod na pumayag sila sa one-on-one interview dahil wala naman umano silang tinatago. Yan ang napakaganda. Palakpakan natin lahat mga kababayan. Palakpak po tayo. Grabe, pumayag po sila ng one-on-one interview. Ito na talaga mga kababayan. Ito na talaga. Kahit
hindi pa ito saklaw ng unang sabina ng NBI na background check lang. Tanging si Attorney Ferdinand Topacio lang umano ang hindi pumayag sa one-on-one interview para sa kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Tutol si Baligod sa naunang suwestyon ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Pakinggan natin ang pahayag ni Baligod. Para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas. Ayun, nagtatanga-tanga. Hindi pa alam ng batas, NBI. Real talk talaga kagad sila Baligod. Asa na mga kababayan? Hindi niya alam ang regulasyon. Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na Correct. gusto nila? Wala pang pahayag dyan si Matibag, samantala kasama naman sa tinitignan kung may ebidensya ang kampo ng mga dating sundalo laban sa mga opisyal umano ng gobyerno na nahatira nila ng mali-maletang pera. Naungkat kasi kung direktang tinanggap umano ng mga opisyal ang kickback. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag na yan kay Baligod. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Siya mismo ang tumanggap. So hindi totoo yung hindi direkta, no? Nakko, paktay diha. Ang Horizon Home sa Bonifacio Global City sa Taguig ay isa sa mga bahay ni Ko. Samantala, nakipag-ugnayan din tayo sa panig ni Pangandaman pero wala pa siyang pahayag o komento sa ngayon, November 2025, nang mag-resign sa pwesto si Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa issue ng katiwalian. Ruth. Yan po ang Yan, grabe mga kababayan. Ang ganda po ng pasok ni Attorney Levy Baligod. Ano ho? At yun nga po ay sinasabi na handa sila sa one-on-one bagamat tumutol nung una, pero ngayon nakahanda po sila. Napaka-good job po nito dahil ayon alang-alang sa katotohanan, wala po kayo dapat pinipiling investigasyon at ito nga ngayon ang gagawin nila. Napakaganda po nito. Kasi ang mga nagsisinungaling, halatang-halata mo na talaga, puro iwas na lang, di ba? Puro iwas at palusot.com ang gagawin. Ngunit dito po sa mga dating sundalo, 16 na Marines at 2 sundalo, aba ito na, mga kababayan. Papayag sila sa one-on-one interview, no? At syempre pa, idaan nyo po sa tamang proseso, mga NBI, ano ho? At ito na, mga kababayan, ang ating pinakahihintay. Pero bago yan, ano ho? Yang si Attorney Levy Baligod, napaka-tapang, napakaganda ng kanya mga kasagutan bawat tanong sa kanya, no? Hindi talaga sila dito uubra. Dahil mukhang naghanda na talaga, nakapaghanda na ito si Attorney Levy Baligod, no? At ngayon ay unti-unti na pong nauupos. Kumbaga parang sa kandila, unti-unti na pong nauupos ang kandila nilang hawak. Kaya malapit na po silang mapaso at mismo na ang kanilang kamay ang umapoy, mga kababayan. Bueno, lipat muna tayo pansamantala dito sa napaka-importanteng tao rin po, ano ho, na mayroon po siyang inaakusa, no, na dyan sa Ilocos Norte, partikular sa distrito ni Marcos Jr., ay bilyon-bilyon din daw po di umano ang mga projects na maaaring pinaghihinalaang mga ghost, may mga anomalya, or hindi po maayos yung mga sira-sira na mga project. At particular na, isa yan sa lugar kung saan taga dyan si Marcos Jr. at ang itong kanyang D3, si Sandro, mga kababayan. Kaya lang, ito po ay video na manggagaling sa DZMM. Hindi ko po pwedeng ipapanood sa inyo ng mga kababayan ng buo. Tatabunan pa rin po natin, ha? Para, sorry. Tabunan natin para hindi po tayo makapiright. So, sa bagay, mga gwapo naman yung mga nandyan, no? Pwede lang yung isa na nandito sa may... Asan ba yun? Basta itong isa. Pwede lang yung isa. Yung nasa bandang... saan ba yan? Kaliwa ba ninyo o kanan ninyo? Yung nasa unahan na naka-sunglass. Yan. Sunglass ha. Yung itim. Yan. Okay. Pasok, Gob Chavit. Tony, kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson
na tatalo sa susunod na pagdinig ng komite si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ayon kay Senator Lacson, sinulatan siya ni Singson na nagpunta rin sa kanyang tanggapan kahapon at inilahad ang gusto. Ayan na mga kababayan, dahil daw dyan itinakda na ni Lacson, dahil nagpunta daw po ito si Governor Chavit Singson sa kanyang opisina. Kaya ngayon mga kababayan, magtatakda na siya ng pagdinig. Ay salamat sa inabahaba ng Blue Ribbon Procession. Sa pinky din pa rin ang tula. Pinky ribbon. Na tatalo sa susunod na pagdinig ng komite si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ayon kay Senator Lacson, sinulatan siya ni Singson na nagpunta rin sa kanyang tanggapan kahapon at inilahad ang gustong isalaysay dahil dito itinakda niya ang muling pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa April 14. Hindi kasama sa ipatatawag sa pagdinig 18 nagpakilalang dating Marines na pinaghatid umano ni dating Congressman Zaldi Co sa matataas na opisyal ng gobyerno ng mali-maletang pera. Bakit hindi pa isasama? Isama mo na yan, Lacson. Kailangan pa ba talagang sila pa ang mag-initiate? Di ba dapat ikaw na mag-initiate? Na umaning kickbacks mula sa flood control project. Igreet ni Lacson na mahirap paniwalaan ang sinasabi ng mga umaning dating sundalo na deliveries ng pera na abot umano sa 805 billion pesos. Sa ngayon, aniya, ang mga taga-Senate Minority Bloc lang ang pursigidong ipatawag ang mga umaning dating Marines at mas maraming senador ang tutol kahit umano ang mga... Wow ha! Ang mga Senate Minority Bloc lang ang karamihan na nagpapatawag. Yung mga majority, abay, ayaw. Hoy! Bakit? May tinatago ba kayo? Bakit? Ilan ba sa inyo mga senador sa majority ang nabanggit dito na tumanggap ng mga mali-malitang perang milyones? Ha? Ilan? Oy, Bindalo. Sino ba si Bindalo? Kilala niyo ba si Bindalo? Nabanggit ba ito si Bindalo sa malita mga kababayan? Sundalo mismo at kanilang abogado na si Levito Baligod walang effort kumano para tumestigo sa Senado dahil hindi sumusulat o nakikipag-ugnayan man lang sa kanya sa kabila ng kanyang open invitation. At yan, ang... Attorney Baligod at this is Ice at 18 dating mga sundalo. Wala daw po kayong effort. Sulat-sulat din kayo pag may time kaya Lacson para imbitahan naman kayo. I mean, inimbitahan, nag-open invita pala si Lacson. Hindi natin alam mga kababayan ha. Open invitation na palang ginawa ni Lacson. Bahala kayo kung pupunta kayo. Basta ako nag-imbita ako dito. Lacson, ipadala mo na lang kaya sa mga vlogger. Ipadala mo kaya sa SMNI, tiyak yan. Dadalo yan. Nagpunta nga sa, di ba, sa mga banatiros nagpa-interview Itong mga dating sundalo, di ba? Diyan pa kaya sa Blue Ribbon Committee? Lacson naman, Huwag naman tayo rito parang parang mga bata na walang isip. Ang uwi naman nun, mga kababayan, wala daw effort yung mga despite daw sa sinabi ni Lacson na mayroon siyang open invitation. Lacson naman. Dapat nga ano mo na ipasight in contempt mo na ipasubpina mo na kung talagang desidido, hindi mo kailangan takot. Kaya lang, kahit pag ganon, ito na, at least, andyan na si Governor Chavit Singson. Siyempre, kabit-kabit na yan. Maganda ito mga kababayan, si Governor Chavit Singson darating, di ba? Ang ganda nito pag nagkataon, mga kababayan, dahil pag nagkataon, na si Governor Chavit Singson ay magsalita, siyempre kabit-kabit na yung lahat ng issue, di ba? Dikit-dikit na lahat ng issue na yan. At hindi na sila makakatakas kasi yung mga sinasabi ni Governor Chavit Singson, Diskaya, Saldico, Sergeant Gutesa, at iba pang mga witnesses, itong mga dating mga Marines, magkakakuraburo tayo lahat, magkakadugtong-dugtong, mga ebidensya yan, magkakasama-sama na. Di ba? Tugma-tugma na ang mga ebidensya. So, ang galing ito. Kaya Lacson, Pinky, baka naman, wag mo nang antayin, ikaw na mismo mag-initiate. O papasubin ako kayo, pag ayaw nyo magpunta dito. Punta na kayo dito. Kasi para ito sa taong bayan Di ba? Hindi naman ito para sa taong bayan, taong bayan.
Blue Ribbon Committee ito. Okay? So ngayon mga kababayan, kakatuwa naman dahil itong ating pangalan nito, itong ating Blue Ribbon chairman na si Lacson, kailangan pa talaga mag-effort ang ating mga nagbubulgar kasama na si Atty. Baligod para pumunta sa kanya. Para ma-interview, matanong about dito sa binubulgar nila. Samantala mga kababayan, ito pong mga dating sundalo at si Atty. Levy Baligod ay may nag-effort na po sa buong mundo. World news na po ito mga kababayan. Eto na-highlights na po sila sa ibang bansa. Panoorin po natin ang interview sa kanilang mga kababayan sa pamamagitan po ng kanilang abogado na si Atty. Levy Baligod. At ito mga kababayan, ang tindi nito dahil naikabit po ito at kabit-kabit po talagang issue dahil dyan sa ICC na yan na di umano may sabwatan din nangyari para si Tatay Digong ay kidnapin. Bueno, panoorin po ninyo ang interview ng worldwide na po ito, world news na po ito mga kababayan. Ayan. Atty. Levy Baligod exposed the ICC bribe on Duterte's arrest. Ayan mga kababayan. In-expose po ni Atty. Levy Baligod ang pag-aresto kay Tatay Digong nitong ICC. Program here on RT to the International Criminal Court we go, where amid the body's charges against the former president of the Philippines, Rodrigo Duterte, 18 whistleblowers have come forward documenting a massive trove of cash payments being made in secret. A Philippine lawyer has presented a sworn affidavit from 18 former armed services personnel of the Philippines who provided security amid the criminal investigation into President Duterte. The sworn testimony tracks bribes to foreign investigators with suitcases of cash covertly handed to them. As a reminder, Rodrigo Duterte was arrested a year ago upon his arrival to Hong Kong and transferred to The Hague. He's accused of crimes against humanity during his war on drugs between 2011 and 2019. Well, let's get down to the crux of the issue here. Crossing live now to Attorney Levy Baligod, who presented a sworn affidavit from 18 current and former Philippine Armed Service personnel tied to this case in question. This is very intriguing. Mr. Baligod, good afternoon and welcome to the program on RT International. Imported yan Mr. Baligod. Napaka-islang Mr. Baligod, di ba? Ang Bisayang Dako Bimar, hindi bagay sa iyo. Napaka-sinsilyo ng pronunciation mo. Mr. Baligod, pasok. Yes, good afternoon, Mr. Rory Sochet, and good afternoon as well to all your viewers. It's a great pleasure to have you on the program today, sir. Just so I understand, you are the attorney representing 18 individuals who made claims of delivering suitcases stuffed with cash that were allegedly for funding an ICC probe into the former president, Rodrigo Duterte. Can you please help me understand and break that down? Over to you. Yes, these 18 former military officers were employed by former Congressman Saldico, who was the former chairman of the House Committee on Appropriations. And they were involved in the delivery of cash on several occasions to Mr. Trillanes, who was in charge with liaisoning with the ICC investigators here in the Philippines. So they know that large amount of money was delivered to Mr. Trillanes to support his collaboration with the ICC investigators here in the Philippines. So this sounds like good old-fashioned bribery, if I'm not mistaken. So if I understand this ICC or this official working for the ICC probe was accepting suitcases of cash to further his probe into his how he wanted it to work out. Help me understand this. No, to be fair, the 18 former soldiers did not see Mr. Trillanes actually handing money to the ICC investigators, but they know that large amounts of money
were delivered to Mr. Trillanes, Nako. being the liaison of the political opponents of former President Duterte here. And then they also saw, being the security detail to the ICC investigators, that they only interviewed witnesses that were brought to them by Mr. Trillanes, and therefore it is a fair conclusion that there was no bona fide investigation that was conducted here. All their expenses, hotel accommodations, travel expenses, including the use of private vehicles owned by politicians who are publicly known as opponents of Mr. Duterte, were used by the ICC investigators. And we know that being investigators, they should not only be impartial, but should also appear to be impartial. Yeah. But that did not happen here in the Philippines. All right, so if I'm getting this correct, that some of this money is coming from former political opponents of Rodrigo Duterte. They want to make sure the ICC probe hammers down on Duterte and essentially gets him out of the political picture. But after these accusations came to light, Mr. Baligod, the ICC made a statement saying it operates independently and that it is exclusively funded through the court's approved budget. What is your response to that, please? Yes, that is the correct policy, that they should be independent. But that did not happen here in the Philippines. Yeah. They were wined and dined here. So how can they be neutral or impartial if they were hosted by known political opponents of the former president? I see. You know, gosh, you get into politics, it gets so dirty so quickly. Now, it is worth noting here, Mr. Baligod, that the Philippines withdrew from the ICC in 2019 after the court decided to open an investigation into Duterte. So what is the court's legal jurisdiction in this case? That is one serious problem here, because the Philippines withdrew from ICC. The ICC residual jurisdiction should have ended a year after, or on March 2019. But the ICC investigators first came in the Philippines in December of 2023, or after almost 4 years, when the right of action already lapsed. So I don't know how ICC derived jurisdiction when its residual jurisdiction had already lapsed. Yeah, it's a very, very good point. I appreciate that, Levy. I wanted to ask you, you know, Duterte, when he was doing his war on drugs, I was working at CNN back during this, and he did, I thought he did a lot of good work. I know that, you know, some of the guys who were dealing the drugs in the Philippines, these were armed militant gangs. They had machine guns and all sorts of stuff. And Duterte was doing the right thing by trying to help society by cracking down on these narcotic gun-wielding gangs. But the problem is, Duterte became a problem in the eyes of certain Western players. I remember distinctly back in 2016, the former U.S. Secretary of State, John Kerry, he went for a lunch slash dinner with Duterte at the presidential palace. And the story goes that John Kerry, the former U.S. Secretary of State, gave Duterte, or tried to give him, a suitcase with $700,000 in cash. Duterte reportedly said no. Really pissed off John Kerry. Ever since then, Duterte's been a problem. What are your thoughts? Well, about the former president is that he is not corrupt, and that the drug war was a necessity to prevent the Philippines from being ruled by narco politicians. Correct. And that his warnings about killing drug lords and drug pushers in the Philippines was a statecraft necessity to discourage would-be criminals from continuing with their criminal trade. Well, we also know that he was openly anti-American in his language, no?
But he was just trying to push for an independent foreign policy, because we know that up to now the USA still has a strong influence that reticulates through our bureaucracy. But it's not just in the Philippines. I think that kind of American influence spans many governments around the world. Kind of disturbing to say it, but I think it's quite true. Do you think the Philippines, do you think you're stuck between a rock and a hard place? You go back to the presidency of Duterte. We know that America wanted the Philippines to take a certain hard line against China. And Manila is trying to play both sides. Well, we want to be friendly with China, we want to be friendly with America, but maybe one or two are asking us to choose sides. Does that make any sense to you, Levy? Yeah, because the Philippines sits in a strategic location, which is part of the first island chain, as they say. But there is a government template where the Philippines should deal with China economically and deal with America militarily to balance both hegemons, so to speak. But that did not work because the US would not want the Philippines to build a stronger relationship, economic relationship with China. And also China would not want the Philippines to have a strong military relationship with the US. Yeah. So that is true. We are between the devil and the deep blue sea, or between Sheila and Charities, no? Yeah. But our foreign policy makers in the Philippines should realize that the Philippines can be both friends to China and the US. And the Philippines being a strategic, geographically strategic in the South China Sea, is already an obsolete concept when it comes to geopolitics, if I may say. Well, it's. I think you're absolutely right. For the Philippines, really stuck between a rock and a hard place, between two of the biggest global players on the block. I think it's a very intriguing and somewhat disconcerting position to be in. But we're so grateful for your time. We're also grateful, frankly, for the former presidency of Rodrigo Duterte. But for the meantime, Philippine lawyer Levy Baligod, it's so good to have you on the program to shed some light on this complicated story. Thank you so much for joining us today. Thank you so much to Mr. Dito nga sa RT News. ang RT ko. Walang bagay. Di ba mga kababayan? Ayan po, no? Ito pong si Attorney Levy Baligod at ang mga dating sundalo ay nakarating na po sa international news. Kinover na po sila mga kababayan. So, ano po ito? Dahil po sa marami pong binulgar ito nga pong mga dating Marines, at ang isa po dyan sa kanilang binulgar ay tungkol sa ICC. Na ito namang ICC, coincidentally naman ay na-convict nga po ito sa Russia. No? Ilang mga judges po ng ICC ay convicted na po dyan sa Russia. Kaya pag nakarating po sa Russia, ito pong mga ICC or makita po ito ng mga sundalo po ng Russia, itong mga taga-ICC, ay makukulong po ito. Dadamputin po ito, tuhulihin po sila, mga kababayan. Yan po ang mangyayari sa kanila dyan dahil convicted po sila dito nga po sa may kaso po dyan sila sa Russia. Samantala, mga kababayan, kumusta na ba ang ICI? Buhay pa ba? Eto, hiniling ngayon na isumiti sa Kamara. Hiniling ni Congressman Pulong Duterte na isumiti ang resulta ng ICI. Mayroon ba? May silbi ba yon? O, mayroon bang napala ang pagwawaldas ng pera doon sa ICI? Panoorin natin. Inihain ng binansagang Duterte Block sa Kamara ang House Resolution number 885. Layo nitong hilingin sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ang Kamara ng kopya ng accomplishment reports ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Itinatahag ang ICI upang imbestigahan ang mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Binubuo ang Duterte Block sa Kamara nina Davao City Representative Pulong Omar Duterte, Isidro Ungab
at PPP Party List Representative Harold Duterte. Ayon kay PPP Party List Representative Duterte, sa kabila ng legal requirement, walang ulat na isinasa publiko ang ICI. Oo nga mga kababayan, mukhang sinesekreto talaga nila ang ICI. So ito ngayon wala tayong napala dito sa ICI na ito mga kababayan. Ano ho? Wala po tayong napala. At mukhang sinesekreto lang po nila. 'Di ba? O sino nakaalam ngayon sa resulta ng ICI? Mula nung nag-umpisa ito hanggang natapos ay investigasyon ko pera ng taong bayan ang ginamit, pero sino ang nakinabang dito? May nakinabang bang taong bayan? Wala. Ang nakinabang po dito yung mga magnanakaw na politiko na pinagtakpan nila mga kababayan. Wala pong nakakita. At dahil dyan, eto na po, ang ratings ni Vice President Inday Sara Duterte kahit ano pang gawin nilang paninira, hindi po tumatalab. Panoorin niyo mga kababayan. Lumabas sa pinakabagong Pulse Asia survey na nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 36% na approval rating sa kanyang performance sa nakalipas na 3 buwan. Tumaas ng 2% ang nakuha ang puntos ng Pangulo mula sa nakaraang resulta ng survey na umabot sa 34%. Habang bumaba naman ng 3% ang disapproval rating ni PBBM mula sa nakaraang 48% na ngayon ay nasa 45% na lamang. Tumaas naman sa 35% ang nakuhang trust rating ng Presidente mula sa nakaraang 32% noong December 2025. Samantala, nakakuha naman ng 54% na trust rating si Vice President Sara Duterte sa unang quarter ng 2026. Ayan na, ang laki-laki ng lamang ni VP Inday Sara mga kababayan. Habang nakakuha rin ang Vice Presidente ng 55% na approval rating. Gayunman, mayroon itong 27% ng disapprove rating. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2 ngayong 2026 mula sa 1,200 adult respondents. Grabe mga kababayan, kahit anong gawin nilang paninira kay Vice President Inday Sara Duterte ay hindi po ito tumatalab. At ang sigaw po ng taong bayan, Duterte pa rin po ang magiging presidente sa susunod na 2028 national election. Yan po ang sinisigaw ng mga taong bayan, mga kababayan. Spy Sarah Du. For Vice Presidente Inday Sote. Yes. Inday Sara. Inday Sara DT. Inday Sara Duterte po ang sigaw ng buong sambayan ng Pilipinas mga kababayan. Despite na matindi po ang paninirang ginagawa sa kanya. Kaya ano pa ang hinihintay natin mga kababayan? Sama-sama po tayo, ipaglaban po natin ang Vice President Inday Sara Duterte. Nang sa ganon ay ipaglaban din po niya tayo. Laban sa mga magnanakaw sa gobyerno. Masisingil po yan lahat, mababawi po lahat ang mga ninakaw nila. Pag si Inday Sara na po ang presidente ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. Pilipinas as always. Saka na tayo mag-shoutout